ikaw? Ayan na. Ready na tayo, guys. Meron akong i-share sa inyo. So, mag-hi muna tayo sa ating mga viewers. Hello, everyone! Welcome to another vlog. And in today's video, ang favorite ng karamihan dito sa ating channel is yung mga succulents. Yes, meron akong i-share sa inyo na mga succulents na nakasurvive sa tag-ulan. Hindi ko sasabihing tapos na yung tag-ulan, pero lately kasi napapansin ko na hindi na gaanong umulan and sobrang init. Parang nagsa-summer na naman. Last year and tsaka 2 years ago, yung Burmans malamig. Ngayon guys, parang nagbago na siya. Na kahit November na ngayon ha, November 2 ngayon, and parang nagbago na yung klima ng ng Burmans. Hindi na siya malamig, parang bumalik sa pagka-summer. So anyway, ang topic natin for today's video is i-share ko sa inyo yung hindi ko akalain or hindi ko ina-expect na magsusurvive sa tag-ulan. Dara, tawagin mo nga yung mga yun. Alam nyo yung mga yan, pag ako nagbablog, bida-bida. Tawagan mo, bida-bida yung mga yan. So, pag tag-ulan kasi, yung mga plants natin, hindi yan katulad ng summer at saka yung hindi maulan ng madalas na magandang-maganda ang succulents natin. May mga iba na naglalaga siya kahit na anong potting mix ang gamitin nyo dyan, kahit na gritty pa yan. Pag tag-ulan talaga at nakabuyangyang or naka-expose siya sa ulan, tapos yung ulan niya dire-diretso 1 week, 2 weeks, is malalaga siya kasi na-overwater nga talaga siya. Ang kagandahan lang is nasosurvive nila yung tag-ulan. At etong mga ipapakita ko rin sa inyo, hindi ko rin sila ina-expect na hindi sila malalagas. Meron ditong hindi maganda kasi nga hindi ako nagdilig. Simula June. Tandaan nyo guys, June nag-start ang tag-ulan. Tandang-tanda ko yan. Why? Kasi nasira yung net natin eh. Bagyong ano ba yun? Basta may bagyo nun. Nasira yung net. Pangalawang bagyo yun, yung nasira. Kasi sobrang lakas ng hangin. Parang may ipo-ipo, buhawi, yon. Simula June, hanggang ngayong November, hindi ko sila diniligan. Pero, nauulanan sila. Kasi nga, sira yung bubong natin. Sabi ko, matira matibay. Kasi, sa mga karamihan ng echeveria ko guys, ayaw nila ng nauulanan. Or ayaw nila ng sunod-sunod yung ulan. Marami na rin ako mga niripat dito and tatanggalin ko na ulit to, yung plant stand na yan. Kasi nabubunggo yung aso ko, nabubunggo. Pag tumatakbo siya dyan, nabubunggo, malabo yung mata. So, yung si Kisses, lumalabo na kasi yung mata niya. And nabubunggo siya, hindi siya sanay na may bagong ganyan. Bagong ganito ba? Yan, dalawa. So, ako na yung mag-a-adjust. 2, 4, 6, 8, 10. 12 dong i-share ko sa inyo na mga succulents. Hindi ko alam kung sa inyo ba is matibay siya or hindi. Kasi depende ang mga succulents sa lugar kung mabubuhay ba siya or hindi. Ang sa akin lang is patibayan ng loob. Naglalagay ako ng extra or bumili kayo ng extra. At ang potting mix ng karamihan, lahat yata to. Iba-iba kasi yung potting mix ng succulents ko guys eh. Merong 50% pames, tapos 50% compost or vermicast. Meron namang 60% pames, 40% vermicast, and itong i-share ko sa inyo is 30% vermicast and 70% pames. Yung dalawang yun lang nagwo-work sa akin. Yung mga karamihan ng nasa labas, ay may mga ano na yun, halo-halo na yun, use potting mix na yon. Meron doon 40% pames lang, meron 50%, may 60%. Hindi nawawala yung pames sa akin. Or lava rock, ganon. So, etong unang i-share ko sa inyo. Tcharan! Si White Gypsy. Nabili ko to as White Gypsy. Eto guys, kilala ko to na maselan sa ulan-ulan. Pero dahil yung potting mix niya, meron pa nga mga na ano eh. Tignan nyo oh. Meron siyang nabulok na stem. Dito, tanggalin natin. At kilala to na pag nadidiligan ng madalas, nalulusaw. Pero guys, tignan nyo naman si Gypsy. And nagkaanak-anak na siya.
Tingnan nyo. Yung mga anak-anak na siya dyan, di ko sila diniligan. June, July, August, September, October, November, 5 months. Hinahayaan ko na lang na ulan na makadilig sa kanila kasi yung ulan kasi is vitamin sa kanila yan. Tapos etong isang sumisilip na to guys. Matagal na to sa akin. Bigay lang to sa akin si Hera. Pinkish ang color niya. Kaya lang, puro ano siya eh. Tanggalan na natin ng dry leaves. And hindi pa ako nagtatanggal ng dry leaves kasi pag umulan at nagtanggal ako, ang hirap tanggalin. Check nyo guys, pag umulan tapos nagtanggal kayo ng dry leaves, makunat. Dapat pag magtatanggal kayo, ilang araw nang hindi nadidiligan. Hindi ko mabuhay to sa Hera before. Buti naman ngayon, nagustuhan na niya. Tignan nyo. Oh. 6 inches to, yung potting mix niya, yung pot. And hindi ko rin ito dinidiligan. Actually, second pot na neto dahil yung maliit na paso niya, dahil nga maliit lang siya, free lang siya sa atin, is nilagay ko lang siya sa maliit. Pero nung nag-uulan, lagi siya natutuluan sa area niya is, ayun na, gumanda siya. At lumaki. And then, hinayaan ko lang siya, hindi ko siya pinapansin kasi nga, nalulusaw yung Hera ko before. Pink Hera, pinkish kasi siya sa, sa personal. Ayan o. Ganda nung pinakatip niya. Tingnan nyo yung likod. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero parang, siya, lavender, yung likod niya. Ayan, nagkakaanak na siya. Ayoko nag-i-split yung mga succulents ko na echeveria pag nagkakaanak-anak siya. Pero meron ako mga echeveria na gustong nagkakaanak-anak yan. So, ito namang next na i-share ko sa inyo. Ito walang kamatayang monro, guys. Yung aking ipapakita sa inyo. Ang dami ko nang naging monro. And, pang ilan na to? Yung iba nga umaabot ng 5 years sa akin. Kung mapapansin nyo, may yellow pala dyan. Nadiligin sila ng tubig ulan kahapon yata or nung isang araw. Tapos uminit bigla. Yun, nasunog. Wala siyang lusaw yung iba. Yun lang talaga, naluto siya. So, etong si Monroe guys, is nabili ko to as orange Monroe before. Maliit siya. Tapos niripat ko na lang siya sa ganito. Meron pa ako nabiling bagong Monroe guys na nakalagay din sa ganito. Ang dumi niya kasi nauulanan siya, exposed sa ulan, kaya sanay siya. Sanayan lang talaga. Ayan o, siya, mataba. Ito namang isa, hindi ko siya ina-expose sa ulan, pero expose siya sa araw. Kaya pag naulanan siya, ayun, nagkadat, hindi sanay siya, nasunog. Maganda to, si Orange Monroe, kahit anong Monroe. Kasi guys, merong mga naglalabasan ngayon, Orange Monroe, Pink Monroe, pero iisa lang siya. Para sa akin, parang iisa lang siya dahil naano lang siya eh. Ano pang tawag doon? Na nag-iiba-iba, nasa sun stress lang siya. Kumbaga, kunwari, nasa malamig kayong lugar, mainit, tapos nagiging pink or orange siya. Pag nandito naman kayo sa lowland, katulad ko, mainit, Bulacan, nagiging bluish na siya, nag-iiba na. Ay, Monroe ba to? Nabili ko to as Monroe before parang naglalawilin si Yana ka. Yung lawilin si Yana kasi guys is, mahaba yung kanyang dahon. Tapos si Monroe is maliit. Pero parehas Monroe sila. Payat lang kasi guys. Tapos ito isang i-share ko sa inyo is ito. Hindi ko talaga siya ina-expect na mabubuhay siya. Kasi marami naman ako naging Q-marble. Kasi pag sa akin yung halaman, yung parang madali lang siya. Parang iniisang tabi ko lang siya dahil hindi na siya alagain. Mas gusto kong pinopokus yung ibang masiselan. Kung mapapansin nyo, tuyot si Bashful na nalagay dito. Kasi nga, hindi ko siya dinidiligan. Pati yung isa ko dito, isa pa, hindi ko siya dinidiligan. Tingnan nyo yung dahon niya, parang kulubot. Kasi nga, hindi ko siya gaanong dinidiligan. And, ini-stress ko siya. Eto, nagkakaroon siya ng mga tuyong dahon. Hinahayaan ko lang siya. Kasi, kesa naman malusaw, edi mapapansin nyo, pag may mga tuyong dahon, sinisip-sip niya yung tubig dyan. Kasi ang mga succulents, may tubig sa dahon yan. So, pag hindi sila dinidiligan, sisip-sipin nila yung pinaka-bottom leaves niyan hanggang sa maging crispy, ma-dry. At yun lang yung pinanghahawakan ko para mabuhay sila kasi nga hindi ako gaanong nagdidilig sa kanila. Baka masobrahan. Hindi natin alam kung ulan bukas sa mga susunod na araw, ganyan. Kaya itinago ko siya. Pero naaanggihan pa rin naman to. Si Q-marble. Mag-try kayo mag-alaga na ito guys. Napakabait lang. Pero yung potting mix ko dito is 70% pumice and
30% vermicast. Yung pumice ang ginamit ko dito, ito yung literal na munggo size. Meron kasi akong mga nabili ngayon na munggo size, parang ang laki. Hindi siya mais size or corn size, pero ang laki niya sa munggo size. Kaya naghahanap ako ng mga nung mga talagang legit na munggo size yung pumice kasi yun yung kasundo ng aking mga succulents. Yung malaki siya ng konti sa matanghito size. So eto rin, hindi ko rin in-expect na mabubuhay siya. Medyo sunog lang. Si Roma, gustong-gusto ko talagang buhayin to guys kasi nagugustuhan ko yung rosette ng dahon niya. Tingnan nyo, kulubot na siya kasi hindi ko siya dinidiligan. Doon sa pinagpupwestuhan nito, hindi siya gaanong nauulanan. Pero pag umulan naman na may kasamang hangin, maaangkihan siya, madidiligan. At inilagay ko siya sa pwesto na yon kasi, stress na siya. Inilagay ko siya sa pwesto na yon kasi hindi gaanong mainit. Pero ngayon guys, ang init na doon sa pwesto niya. Oh, hindi ko tinatanggal yung mga dahon-dahon nito eh. Ayan. Na mga nagda-dry. Kasi nakakatuwa siya, oh. Ayan, oh. Nakikita ko yung mga dahon-dahon niya ay natutuyo. Ay, meron pala ako ditong isang stem rot. Siguro etong na yan, stem na yan, natubigan, naarawan, nabulok. Yung iba dito, tumutubo na lang siya. Asa na yung mga tumutubo dito? Tumutubo-tubo na lang. Yan. Ito bagong tinanggal ko yung isa kaya medyo sariwa. So lalagyan natin ng cinnamon. Hindi nila in-expect na aaraw. 2 days sa siguro. Ito nga may papakita ko sa inyo. Tagal kong inalagaan tapos biglang uminit. Baka hanapin nyo lang. Tingnan nyo Tagal kong inalagaan tapos nalusaw. Pait-pait niya. Try ko i-revive yung ibang stem ngayon. Oh, sayang. Same potting mix lang naman to. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan. Etong next na isi-share ko sa inyo, sabi nila, lusawin daw to or ang hirap alagaan. Ito si rainbow or tricolor na, ayan rainbow bush. Ang tawag nila dito. Hindi ko rin siya dinidiligan. Ano lang siya, nauulanan. Ang ganda-ganda niya. Tingnan nyo, rainbow bush. Kasi sabi nila, maselan daw to. Ang ginawa ko, nag-propagate ako. Hindi naman sinasadya yung propagate. At naputol siya. Hindi ko alam kung paano ko nasagi yon. So, nag-propagate ako. Okay naman siya. Nasa arawan nga eh. Iba yung init ng araw ngayon. Parang summer. Tapos yung katabi nito, okay din. Yung isang katabi nito, I think ibababa ko pa tayo sa layer. Kasi 4 sila eh. 4. Ito yung maliit dati to. Pero ngayon, parang siya na yung pinakamalaki. Dahil yung pinakamalaki ko is na siya, na overwatered. Pero hindi siya patay. Nalagas lang yung dahon. Next time ko na ipapakita sa inyo. Baka ma-evil eye pa. Ayan o. Ganda diba? Ako nagagandahan dito kay rainbow bush na to. Tricolor. Tapos etong next na ipapakita ko sa inyo. Meron naman ako nitong, teka, tanggalin natin yung dry leaves. Meron naman ako nitong naka-rain or shine. Actually, kakaripat ko lang sa kanya dahil wala na, na siya, nilanggam na ba doon sa potting mix na ginamit ko before and madami siyang lupa. Na lang, natira na yung lupa. Ayun. At ito is si Silver Bomb. Ayan Nilipat ko na siya ng pwesto ngayon dito sa area, malapit dito sa uupuan ko kasi dun sa area na pinanggalingan niya, kinain siya ng snail. Kung mapapansin nyo, or kung napanood nyo yung vlog ko before, kaya may mga scar to eh. Tingnan natin yung scar. Ay, wala. Ito na Ito na yung mga scar niya na kinain ng snail. Nakitaan ko lang siya ng snail, buti bago pa lang. Kaya, natanggal ko agad siya sa pwesto na yon. Ang ganda kasi ni Silver Bomb. Actually, yung mga super bomb natin guys, madadali yan eh. Pero ito yung gusto ko. Silver Bomb. Saka ako na ipapakita sa inyo yung nauna kong Silver Bomb kasi kakaripat lang niya 2 months ago siguro to. Ay, 1 month? Yeah, 2 months ago ko. Kakaripat lang. And, ang tataba ng dahon. To. Pricey pa na ito, si Silver Bomb. And then next, to, isa sa isi-share ko sa inyo,
Rare pa siya guys, pero ito yung isa sa masasuggest ko sa inyo, si Thriller Pearl. Ayan, isa sa Echeveria na napakadali. Mabait siya. As in, nauulanan siya dito sa area na to, pero go lang siya. Kasi yung potting mix niya is dire-diretso lang yung tulo ng tubig. Actually, lahat ng mga nandito ko is yun. Kaya lang inaayos ko to ngayon dahil may mga nakalapag pa kasi ako ng mga succulents dito. Inaayos ko para naman madaanan ng ayos. Kaya naglilimit na rin ako pagbili. Kasi, ano siya, pinopropagate ko ng pinopropagate. So, di ba dumadami siya. Tapos, nawawalan ako ng space sa new plants. And, ang gusto ko kasing i-collect ngayon is yung mga kakaiba na talaga. Kasi, yung mga luma or mga common plants ko before na yung iba is konti na lang dito dahil pinamigay ko, ay ayoko na siyang bilhin kasi nadadalian na ako na alagaan. Gusto ko yung ano naman siya, yung madaling alagaan pero kakaiba. Ayan o. Thriller Pearl. Ang ganda kaya nito. Tingnan nyo yung ano niya. Medyo payat lang sa akin. Pumapayat sa akin yung plants guys kasi hindi ko siya dinidiligan talaga dahil malulusaw siya dito sa akin. Yung pwesto ng ulan at saka init dito sa area ko. Naku guys, napakainit. Sobrang init. Pero tinanggal ko yung bubong. Wala nang bubong. Kasi gusto ko na mahangin. Ayan o, lakas ng hangin. Kahit na umuulan, umaaraw, gusto ko mahangin para yung ibang halaman ko dito na hindi siya 70% pamis is matuyo agad. So, eto, bluish siya sa personal. Pero pag nai-stress to guys, parang nagla-lavender din or nagpipinkish din yung mga gilid-gilid. Lalo na pag ano ngayon, pag lumamig na, siguro mga February hanggang March, malamig, mas maganda to. Eto naman si Neon Light. Ang ganda. Ang liit lang nito nung nakaraan na. Tinanggalan ko na siya. Bago ko siya ipakita sa inyo, tinanggalan ko na ng dahon na brown. Diyan. Ang ganda niya. Pero yung kasamahan nito, hindi ko siya naripat. Nalagas. Sayang. Kasi, may mga nabili ako guys. Last nabili ko ng succulents is, this year, October, September, mga August, ganun. And hindi ko siya naripat. Kahit sabihin ng mga taga-Benguet na hindi nyo na kailangang iripat yan, naka-rain or shine yan, huwag kayo maniniwala. Kasi sa mga lugar-lugar, hindi tayo pare-parehas ng lugar, malulusaw pa din siya. Kasi yung kanilang potting mix is pure compost, pure garden soil. Kasi sa kanila madali yung plants or madaling buhayin. Iba kasing klima doon sa Benguet, sa Baguio, ganyan. Kumpara dito sa Lowlands, sa akin, hindi ko naripat lahat. May nabuhay naman, pero daming nalusaw and worth 6,000 pesos siguro yun or 5,000 pesos kung susumahin mo lahat yon, yung isang bagsakan na yun. 5,000 is nang hinayang ako. So naglaylo ako pagbili kasi nga nag-uulan. Gusto ko pag bumili ulit ako ng succulents is ayos na to. Eto, meron pa ako isa papakita sa inyo. Tingnan nyo, napakabait nito sa akin. Ayan si Crispate Beauty. Isa rin to sa madami ko. Kasi napabaitan ako sa kanya. Hindi ko maabot. Nandun puro Crispate Beauty yan. Ang ganda nito guys. Rare siya, pero hindi na ganun ka-rare. Pero, hindi pa rin kayo magkikita dun sa mga karamihan ng Benguet seller ng ganito. Merong mga specific seller na nagbebenta ng ganito na napakarami. Pero yung ibang seller na, papansin ko, yung ibang seller wala. So, parang rare pa din sa kanila to. Or uncommon, yun na lang. Ang ganda kaya nito, katulad siya ni Thriller Pearl, pero ito yung unang lumabas. Alam nyo ba guys, ang unang labas ng Crispate Beauty is 5,000 to 6,000 pesos. Maliit lang to. Same dito. Meron pa akong unang labas nitong si Thriller Pearl is 10,000. 8 to 10,000. Malalaman nyo yan pag nag-search kayo sa mga group ng succulents kung gaano sila kay rare dati. Pero ang gagaling ng mga taga-Benguet propagate. Kaya mura. Mura nyo namang mabibili to. Siguro makakabili kayo nito ngayon. Meron ng 200, malaki na, or 300. Napakaswerte ng mga bagong plantita talaga. At uulan na naman. Ito naman guys, si Opalina. Dalawa yung ganito ko. Ay, namatay na ata yung isa. Namatay na ba? Bakit nawala dito?
Ay, hindi. Nandito. Kinabahan ako. Kasi hindi ako nagpupunta dito sa area na to. Nandito lang pala. Eto si Opalina is ayoko siyang bilihin kasi nasisilanan ako. Dahil yung una is nalagas. Sobrang lagas na lagas. Ayan o. Ngayon, yan na lang siya. Pero mas maliit to eh. Nung nabili ko. Maliit lang siya nung nabili ko. And pinkish siya sa personal. Pating mix na itong isang Opalina ko na variegated yon is 60%. Tanda ko yan, 60% pumice, 40% compost yata. Tapos ito, 70% pumice, 30% vermicast na. Ayun o, ang ganda ni Opalina. Pinkish siya. Kung mapapansin nyo, taglid. Yes, kasi po, inaano nila yung araw. Parang dito sa gitna, pumupunta sila. Parang sinusundan nila yung araw. Kahit na ano naman sa pwesto nila, maaraw. Pero sinusundan pa rin nila yung ano ng araw dito sa gitna. Yung pinakasikat ng araw. Gusto nila tutok na tutok. Ay, hindi ko sila pa pwede itutok kasi sobrang init. May sunog ba to? Wala naman siya sunog kasi nasa dulo. Pero, ayoko siyang ilagay sa sobrang init. Yung isa kasing Opalina nito, yung regular Opalina, madali siya. Meron na rin akong mga naging Opalina before. Pero, pinamigay ko kasi humahaba siya. Maganda to pag humahaba. Kaya lang, nung time na yon is hindi maganda yung garden ko. Hindi maayos. Kumpara ngayon. Yun o. And yung mga succulents ko before na dito sa gilid. Pinagpapalit-palit ko lang to. Dito sa harapan, nandito sa gilid. Ganyan. Opalina. Mabait to, si Opalina. Pero hindi pa rin ako magkita ng mga, saan ba ako nagkita ang huli ng Opalina na variegated? Hindi pa rin siya gaanong nakikita ngayon. Kaya nakakatuwa na yung mga uncommon or rare na succulents na pinapakita ko ngayon is madadali pala alagaan. Etong last, charan! Kailan ko lang to nabili? This year lang din. Maliit. Alam ko may nabili pa ako isa nito. Pero iba siyang variety. Iba siyang variety. Ayan o, ang ganda. Viscosa yata. Pero hindi ko alam yung pinaka, ano niya ha? Yung pinaka tawag talaga sa kanya. Yung exact ID niya. Kasi eto guys, nabili ko siya ng isang ganyan lang. Wala lang. Nagustuhan ko lang yung kanyang form. Ay, nagkabulaklak pa nga eh. Ayan o, nagustuhan ko kasi yung form ng dahon niya. Kita nyo ba? Umaambo na. Ayan, nagustuhan ko kasi yung form ng dahon niya. Tingnan nyo dito, oh, pataas-pataas. And then, tingnan nyo, oh, na-discover ko na ang dali niya alagaan. Eh, pwede na siyang putulin kasi may ugat. Tingnan nyo, oh. Kita nyo yung ugat na yan? Oh, may ugat siya. Pwede na siyang putulin, pero hindi ko pinuputol. Baka kasi hindi ko pa siya kilala eh. First time ko. May mga natuyo din pala. Hindi ko rin siya gaano nakikita sa Benguet. Pero may nakalimutan ko na yung seller na binilhan ko nito. Isang ganun lang siya. Oh. Tapos, ngayon, lumaki na siya. Kasi sabi ko, ay mura ko lang nabili. I think mga 150, 200 ko nabili to. Or 220, mga ganun. Hindi ko na sure eh. And then, hinahayaan ko lang siya sa ulanan. Aba, nabuhay. Tapos yung texture ng dahon niya, matigas. Parang siyang plastic. Yes, parang plastic na plastic yung ano nito. Viscosa yung alam kong tanda kong binigay na ID ni seller before. Ayan o, antigas nito guys. So pag nakikita kayo or nagkita kayo ng ganitong variety sa Benguet, try nyo. Kasi ang tibay niya. Ulan, araw, ang tibay niya. So, ayun lang ang ilan sa mga na-share ko sa inyo. Pero alam nyo, madami pa din na mga uncommon or rare na succulents na ma-share ako sa inyo. Kaya lang, sobrang haba yung ating video kung pagsasama-samahin ko. Siguro sa mga susunod na araw na lang talaga ako share ulit sa inyo ng bago. Yun lang guys ang ating video for today. Na-share ko lang sa inyo yung mga rare at saka uncommon succulents na hindi natin nakakalain mabubuhay pala ngayong tag-ulan from June to November. Tag-ulan dito. Ulan ng ulan. Sa iba nga nagsasabi mainit daw sa kanila. Tapos, nagtataka ako mainit sa kanila dito sa atin bumabagyo. Minsan naman sa kanila bumabagyo sa atin mainit. Yun lang. Kumukulog na. So, see you guys on our next video. Bye!